So sa ngayon ay halos 3,000 na ang naitalang aftershocks, kabilang ang magnitude 5.3 na lindol sa bayan ng Sarangani sa Davao Occidental. Nauna nang sinabi ng PHIVOLCS na posibleng tumagal ng 1 buwan ang mga aftershocks. Anyway, nandito na siya. Makakausap natin sa linya ng telepono ang GM, General Manager ng MMDA. Walang iba kundi si General Nicolas Torre III. General, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Yes sir, magandang umaga at magandang umaga sa inyong mga tagapakinig. Happy Independence Day. Happy Independence Day, General. Thank you sa oras na ibinigay ninyo. Anyway, mamaya ho, may naka-schedule na marathon. Tama ba sa EDSA? Ito ay 11:30 ng gabi hanggang, tama ba, kinabukasan? Yes po, yes po. Kinabukasan ng alas 7 ng umaga. Okay. So bali, pwede ho niyong banggitin kung ano yung mga apektuhan kasi alam ko may mga gagawing pagsasara o sa ilang parte ng EDSA. Tama ho ba? Opo, hanggang kwan na naman yan. Hanggang SM North EDSA. Okay. At may mga marshals naman tayo. At ang gusto lang nating gawin dyan sa ating sabihin sa ating mga motorista, maging observant lang. Kasi natural, kahit ano pang ang describe natin dito sa radyo at sa TV ng mga apektadong lugar, talagang sa ground, baka hindi pa rin nila ma-picture out. Abangan lang nila at siguraduhin natin na talagang maiintindihan ng mga signage, combination ng signage at ang mga marshals na ating i-deploy. Tama ho ba? Ito ay 42 kilometer marathon na magsisimula dyan sa MOA, dyan sa Mall of Asia, tapos hanggang sa ano ba? Tama ba? Sa yung, SM North? Opo, ayan po. Tapos U-turn doon at pagkatapos ay balik na ulit sa MOA. Okay. Anong grupo ho ba ito? Mga ilan hong runners ang ine-expect natin magpa-participate? Ang whole event doon sa MOA ay mga 25,000, 20 to 25,000. Pero dito sa, dito naman sa EDSA ay mga 5,000 lang naman. 7,000. 5,000. At saka madaling araw, no? Parang ngayon ko lang narinig na ganitong kahaba at saka ganong oras. Tama ho ba, General? O, kasi normally madaling araw nung alas 5, di ba? Alas 4, ganon. First time po sir yung marathon sa EDSA. At ngayon kasi sir, ang mga trend naman ng mga marathons, yung mga 42 kilometers, ay talagang hating gabi sir. Yun na ang trend ngayon sir. Medyo nagbago na nga dahil dati nung tinatakbo namin ng marathon, nung ako'y tumatakbo ng marathon, nagsisimula talaga ang start yan, alas 5, alas 4, alas 5. Pero natatapos kasi ang mga alas 8, alas 9, kaya ang ating mga organizers naman nakita yung ang danger nung heat stroke at saka yung dehydration pag may araw na. Kaya yung mga mahahaba na mga event ay sa gabi talaga ginagawa. Okay. Siguro, General, maikli lang, pwede nyo ba sabihin ano yung mga major na intersection na isasara, bale, for now, dun sa mangyayari mamaya? Actually, sir, hindi siya isasara eh. Magkakaroon lang ng stop and go sa mga areas. Stop and go scheme. Okay. Stop and go sa mga areas. Kasi wala naman yung hindi talaga magsasara yan. Walang mapaparalyze na kalsada, walang mapaparalyze na mga motorista, di ba? Na motorista. So, kaya nga ang talagang gusto natin na sabihin is maging mapagmatsyag at huwag lang overspeeding. Basta hindi overspeeding, everyone will be safe in EDSA. Oo, kasi baka meron mga siraulo kasi minsan pang mga ganong oras may mga nakainom, di ba? Hindi natin mawiwasan. Yes. Ay, napakarami mo. Huwag na nila subukan. At saka Friday ngayon sir, holiday. Kaya baka mamaya may mga gimmick. Yun ang gusto ko malaman. Mamaya may maaksidente or madali na runner natin, di ba, General? Oo. Huwag na nila subukan dahil mamaya talagang napakarami ng tao sa EDSA. There will be marshals, there will be signages, at hindi lang MMDA nandyan, may police dyan, may mga local traffic enforcers, meron dyan yung mga ambulances. Ayun, medical EDSA teams. will be very showcase of interoperability ng lahat ng mga may involved dito. So, yung specifics kasi dyan, galing sa Mall of Asia talaga hanggang sa Quezon City Academy, yan, sa Quezon City, yan ang pabalik niyan. Mula 10:30 ng June 12 hanggang 8 a.m. yan. Nandyan tatakbo ang buong marathon. So, mula sa MOA, sa Mall of Asia, ulitin ko, hanggang sa Quezon City Academy U-turn slot. Diyan sa may Quezon City, sa EDSA, along EDSA. So,
Diyan ang mula 10:30 hanggang alas 7 ng umaga, alas 8 ay magsasara yan. Hindi magsasara, kundi diyan ang tatakbuhan at diyan mga aktibidades. So, ang mga intersections na magiging apektado niyan will be stop and go kasi hindi naman talaga ipapatigil yan. Okay. Tama ho ba? Sabi nyo kasi kanina, 25,000 runners, pero sabi nyo may bababa sa 5,000. Ano yung pwede nyo ipaliwanag? Ang yung paparticipate? tatakbo ho, sir, ng marathon, ang marathon, pag sinabi nating marathon, yung 42 kilometers, ano? O, kaya nga. Mga 5,000 lang yan. 1,000. Tapos, ang ibang ang ibang mga participants, Magjo-join 21 na lang? half marathon, yun, 21 kilometers yun, kalahati ng marathon. Tapos may 10 kilometers, may 5 kilometers. So, ibang ruta ho sila. Nandun ho sila sa Ross Boulevard. Okay. Ibig sabihin, iba rin yung event nila. Ang sinasabi nyo, yung pinaka 42-kilometer na marathon will be participated by 1,000 runners. Yung tama ba? 5,000, mga 5,000. 5,000 mga runners. Opo. Pero at least marami-rami rin yun, no? Ano ho to? Open to? Lahat? All age bracket? Ganon? Opo, all age bracket po yan. At saka yung pagbitaw niyan ay tigwa 1,000 po, no? 1,000 ang bitaw ng organizers dahil baka sumikip nga naman dahil dalawang lane lang naman ang magagamit diyan sa EDSA at hindi naman lahat-lahat ay Tama. buong EDSA. So, may dalawang lane lang. So, wave by wave. So, 5 waves basically. 5-6 na waves. Depende ngayon yan sa dami ng magsushow up. Dahil lang based on the registration, mga nasa 5,000 ang tatakbo ng 42 kilometers. Kayo mismo, active kayo dyan sa pagtakbo. Kasama ba kayo? Sasama kayo mamayang gabi? Tagapalakpak, sir. Ha? Ano? Tagapalakpak. Tagapalakpak ka lang. Kala ko kasi ikaw lagi mo pinopromote yung mga pagtakbo. So, I would assume na. Hindi. Bukas siguro baka mag 5K tayo. Pero mamayang gabi, nandun tayo sa starting line. Magpapakita tayo dun sa ating mga to show support. kasamahang mga runners. At alam nyo, hindi naman kasi yan biro-biro. Yung mga tao na yan ay talagang naghanda yan para sa 42 kilometers dahil hindi naman biro-biro ang activity yan. At marami dyan sa kanila. Mga veterano rin. Kaya alam na rin ang gagawin. Okay. Nako, maraming salamat. Sana wala naman hong mangyari, no? At maganda, very colorful yan. At saka maganda hong, syempre, healthy ano rin yan, di ba? Exercise tayo, di ba? Salamat, General. Yes, sir. Maraming salamat din po. At sa ating mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dial 136, mamayang gabi. Open na open ang 136. 5 minuto, kami ay nandyan. Ayun, meron na palang ano siya, di ba? Lagi natin tatandaan niya yung mga sinasabi ni General Nicolas Torre. Thank you. Yan si General Nicolas Torre, the 3rd GM ng Metropolitan Manila Development Authority. Tama ba? Pag may problema sa daan, i-MMDA mo na yan. Iyon, tandaan nyo yan. Anyway, bago kami magtapos, ay thank you kay Dulce. Lagi nakatutok sa teleradyo. At Sara CLA, happy Friday morning, Kabayan Sir Danny, and happy weekend po. LC Balyon Florentin, happy Friday morning at happy weekend and happy Independence Day. Naku, ang bilis ng oras, pasado alas 11 na ho. Ako po si Danny Buenafe, magbabalik ko next week. Pero susunod na ho, nagseservisyo Niña Corpus at Mix Bustos. Happy Independence Day, araw ng kasarinlan. Bye-bye, see you next week.